tayo panandali ang manalangin. Paminsan pa maunawaan natin ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Hesus, minsan pang humingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kamalian, sa aming mga pagsalangsang dakilang Diyos. Patawarin mo po kami, gawin mo po kaming karapat-dapat na mapakinggan ng iyong mga banal na salita na nagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, Mahal na Panginoon. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, Mahal na Panginoon, mangusap po kayo sa amin at gawin mo kaming hindi lamang tagapakinig kundi tagatupad ng iyong mga salita, Mahal na Panginoon. Ang mga salita mo'y tumimo sa aming isip, sa aming puso at tulungan mo po kami, Mahal na Pang maisabuhay lahat ng mga salita mong aming napapakinggan. Sumaamin po kayo dakilang Diyos at minsan pa sinasaway namin ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos at habang inihanda po natin ang ating mga talata dito sa Lucas, Kapitulo 13, talatang 5 hanggang 9, nais ko po munang magpaabot, maminamahal, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan sa ating Diyos natin pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nagpapaabot din po akong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa lahat ng mga apo at mga manugang ng ating beloved pastor, sa lahat po ng ating mga minamahal na mamanggagawa, sa lahat ng ating mga beloved preachers, beloved choir members, instrumentalists, sa ating mga webcast viewers, sa lahat po maminamahal na mga kapatiran natin na tinutungayan ang ating banal na gawain sa lugar dito ng Olongapo, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, na sa iba't ibang panig ng buong mundo, maminamahal, kumusta na po kayo dyan? At pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po natin inaalala ang mga di malilimutang aral na ating beloved assistant pastor din na si Almeida. At minsan pa maminamahal, ating pong buksan ang ating mga talata, ang ating banal na kasulatan, Lucas 13:5 hanggang 9. Dito po sa Lucas Kapitulo 13, talata 5 hanggang 9. Sinasabi ko sa inyo, hindi dapat malibang kayo magsisi, ay mamamatay kayo lahat sa gayon din paraan. At sinalita niya ang talinghagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya na parang humahanap ng bunga na iyon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito ako humahanap ng bunga ng puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit papakasisikip sa lupa? At pagsagot niya, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa akin mahukayan na sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapot kung hindi, ay puputulin mo. Amen. 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 Maminamahal, ang ating paksa ay pamamagatan po nating deadline. Deadline. Ibig sabihin ng deadline, maminamahal, ito po ay due date. At sabi pa rito, date by which something should be completed. Yung takdang panahon na dapat nating tapusin. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sinabi ng Biblia, gaya po tayo ng puno ng igos. Big tree, mga minamahal. Sinabi rito ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga mananampalataya ay inihalin tulad po sa puno ng igos. At ang may-ari ng lupa, ito po ang ating mahal na Panginoon Diyos. At ang ubasan, maminamahal na tinutukoy po dito, ito po ay ang church. At yung hardinero, maminamahal na binabanggit po dito na siyang nag-aalaga sa puno ng igos,
ay ang ating beloved pastor, ang inyong mga minamahal na mga ngaral, ang inyong mga beloved preachers, ang ating mga beloved ministers na nangangasiwa, nangangaral ng mga salita ng Diyos. Ito po, minamahal, ang tinutukoy na hardinero, nag-aalaga ng puno ng igos sa ubasan ng may-ari ng lupa, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At ang sabi ng talatang 7, mga minamahal, at sinabi ng may-ari sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, ay wala akong nasumpungan. Putulin mo na lang, bakit makasisikip pa sa lupa? Mga minamahal, bilang mga mananampalataya, bilang tinutukoy na puno ng igos, inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon na magkaroon ka ng bunga. Magkaroon tayo ng bunga. Ang sabi ng Philippians chapter 1 verse 11, being filled with the fruit of righteousness which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Na tayo'y mga puspos ng mabubuting gawa. Sabi rito, maminamal, magbunga na tayo mga puspos ng bunga ng katwiran ayon sa pamagitan ng mahal na Panginoong Jesucristo sa ikaluluwalhati ng mahal na Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, maminamahal, pag bumilang ka na ng 3 taon sa paglilingkod sa Diyos, inaasahan niyang may mabuting bunga ka na. Mayroon ka ng bunga, maminamahal. Una-una, yun the fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, meekness, kindness, temperance, gentleness, and faithfulness. Dapat nasa iyo na sa loob ng 3 taon na paglilingkod mo sa Diyos. Nasa iyo na ang the fruit of the Holy Spirit. The fruit of righteousness, yan ang tinutukoy sa Biblia. Kasi pag wala sa iyo ang fruit of the Holy Spirit, wala sa iyo ang fruit of righteousness, mahirap kang magdala ng kaluluwa. Mahirapan kang magdala ng kaluluwa. Una-una, wala kang burden. Mismong sa sarili mong kaligtasan, wala kang burden. Kasi kung sarili mong kaligtasan, hindi mo pinapahalagahan, paano na yung kaligtasan ng ibang tao? Sa loob ng 3 taon, maminamahal, ina-expect, inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dapat may bunga na tayo. Pag tayo'y puspos ng Espiritu Santo, mga minamahal, may fruit of the Holy Spirit, magkakaroon ka ng magbunga ng kaluluwa. Meron kang mailalapit na kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Kasi kung mag-alinlangan man ang tao sa sinasabi mo, sa mga nangyayari sa buhay mo, sa patotoo na nangyari sa iyo, hindi sila pwedeng mag-alinlangan sa mga mabubuting bagay na nangyari sa buhay mo. Ang sabi ng Biblia, let your light shine before men, that may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Liwanagin natin ang ating ilaw. Pagliwanagin natin ang ating ilaw. Sabi, upang makita ng mga tao ang ating mabubuting gawa, upang maluluwalhati natin ang ating mahal na Panginoong Diyos sa pamagitan natin. Amen. Kaya dito po, maminamahal, nung nakita na may-ari ng ubasan, nakita niya, 3 taon na ako nagpapabalik-balik, bakit walang bunga? Putulin mo na yan, pasikip lang yan, nakakasikip dito sa lupa. Ibig sabihin ng putulin, maminamahal, ang unang warning, putulin. Kapag Kristiyano ka, hindi makita ang mabubuting bunga, the fruit of the Holy Spirit, hindi makita ang bunga ng katwiran. Sa tagal ng paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, wala pang makitang patotoo sa iyo. Wala pang makitang kabutihan. Kung anong buhay mo dati, ganun din ang buhay mo ngayon. Mapuputol ka ng mahal na Panginoon. Ano napuputulin lang?
Putulin lang. Ibig sabihin ng putulin, aalisin lahat ng benefits. Aalisin lahat ng benefits ng paglilingkod mo sa Diyos. Yung health, kalusugan, babalik ang sakit mo, yung protection, mawalan ka ng protection, maaksidente ka, anytime nakaamba ang mga panganib, pwede kang maaksidente, pwede kang ma-hold up. Maraming mga nagbabantang panganib, aalisin niya yung protection, aalisin niya ang kalusugan mo, magkaroon ka ng sakit. Aalisin sa iyo, maminamahal ang blessing, pagpapala. Yung benefits ng paglilingkod sa Diyos, sabi puputulin yan. Aalisin ng mahal na Panginoon. At pag hindi ka pa rin nagbunga, sabi rito, sabi ng mga nag-aalaga ng tupa, nag-aalaga ng puno ng ubasan, sabi ng mga hardinero, Panginoon, hayaan mo munang bungkalin ko ang lupa sa paligid. Iko-cultivate ko po muna, huwag niyo munang puputulin itong puno ng igos, sayang naman. Baka paglipas ng 1 taon ay magbunga na. Baka makita na yung mabubuting gawa. Baka makita na yung fruit of the Holy Spirit. The fruits of righteousness. Sabi, hayaan mo munang i-cultivate ko. Bumubungkaling ko sa paligid. Lalagyan ko ng pataba. Didiligan ko. At pag hindi pa rin nagbunga sa loob ng 1 taon, pwede mo nang putulin. Pwede mo nang alisin sa hardin. Pwede nang alisin sa puno ng sa hardin ng ubasan. Ibig sabihin dyan, maminamahal, pag hindi pa rin nagbunga sa loob ng 1 taong ibinigay na deadline, ibinigay na due date, ang bawat Kristiyano bibigyan ng due date, bibigyan ng deadline 1 taon. Pag hindi pa rin nakita ang bunga, hindi pa rin nagpakainit maglingkod sa Diyos, wala pa rin fruit of righteousness, makasanlibutan pa rin. Binibigyan pa rin ng importansya ang gawaing makasanlibutan, bali wala pa rin ang paglilingkod sa Diyos. Mahalaga sa Kanya ang mga gawaing makasanlibutan. Priority niya ang profesyon, priority niya ang mga bagay sa mundo kaysa sa paglilingkod sa Diyos. Bibigyan ka ng warning, bibigyan ka ng last chance, bibigyan ka ng due date, bibigyan ka ng deadline, 1 year. Dahil sa pakiusap ng hardinero. Ang hardinero, ang ating beloved pastor. Bakit? Ang ating malapastor, bakit araw at gabi, nung kanyang kalakasan, lagi siyang nakaluhod, lagi siyang nananalangin. Wala na kayong makitang ibang pastor na katulad niya, mga minamahal. Dati nung hindi pa ako full-time worker, hindi ako naniniwala na kayang manalangin ng isang karaniwang tao ng 20 hours a day. Sabi ko, 24 hours ang oras ng buong isang araw. Siya nananalangin 20 hours a day. Nung una, hindi ako naniniwala. Nung naging worker ako, maminamal, naging full-time worker ako, sobra pa pala. Kasi halos hindi na siya natutulog. Araw at gabi, nagpupuri, nananalangin. Araw at gabi, talagang totoo yung sinasabi niya na nananalangin siya 20 hours a day. Pagkatapos naming magpuri, tuloy-tuloy pa rin siya magpuri hanggang madaling araw. Nananalangin siya, nag-aayuno. Magtatanong sa mga beloved workers, meron bang nagpapasting dyan? Pag wala, siya ang magpapasting. Yun yung hardinero na nagdidilig. Yung hardinero, yan ang nagbabantay ng puno ng igos. Siya ang nagmamalasakit, siya ang dinidiligan tayo ng salita ng Diyos. Pinag-aayuno tayo, mga minamahal. Pinagdarasal tayo sa Diyos na tayo po'y ingatan, proteksyonan, ilayo sa sakit at karamdaman sa lahat ng gawa ng kalaban. Yan ang ibig sabihin ng pakiusap ng hardinero. Panginoon, hayaan mo munang i-cultivate ko ang paligid ng lupa, lalagyan ko ng pataba at aking didiligan. Kung ito'y nagbunga, mabuti. Pero kung sa loob ng 1 taon, hindi pa rin nagbubunga, pwede na nating alisin. Ibig sabihin, pagkatapos na 1 taon,
na deadline, 1 taon, maminamahal, na ibinigay na palugit, ibinigay na due date, hindi pa rin nakita ang bunga sa puno ng igos. Sabi, bunutin mo na. Pasikip na sa lupa. Ibig sabihin ng bubunutin na pasikip na sa lupa, pwede kang alisin sa church. Mabackslide ka. Magtaka ka, mawalan ka na ng ganang maglingkod sa Diyos. Magtataka ka, bakit ang nakikita mo mga katitisuran? Magtataka ka, ang makikita mo puro hindi na maganda sa church. Pero ang totoo niyan, unti-unti ka nang inaalis ng malapang kasi wala kang bunga. Sinabi ng John chapter 15 verse 2 and verse 3, sinabi diyan, ang sanga na nagbubunga ay aking nililinis upang lalong magbunga. Ngunit ang sanga na hindi nagbubunga ay puputulin na at aalisin para hindi sila makaagaw ng sustansya sa halaman. Basahin natin ng John 15 verse 2 and 3. Dito po sa Juan, Kapitulo 15, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinisan niya upang lalong magbunga. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita, sa inyo'y aking sinalita. Amen. 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 Sinabi ng Biblia, maminamahal, ang sanga na nagbubunga, lilinisin niya. Lilinisin tayo ng malapanoon sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng mga mangangaral. Ito yung paraan ng paglinis, hindi ka dapat matisod. Kapag nililinis ka, katulad ng kawayan, natural, tatanggalin ang iyong tinik. Kung makapagsasalita lang yung kawayan, habang nililinis, maminamahal, baka magmura pa yan. Kasi tinatanggal yung tinik niya. Kinakaliskisan siya, tatanggalin yung kanyang balat. Hindi niya naiintindihan yung layunin nung nag-aalaga sa kanya. Bakit siya nililinis? Bakit tinatanggal yung tinik niya? Yung pala, gusto siyang hubugin upang maging isang magandang upuan. Magandang higaan. Amen? Pero hindi niya naiintindihan, nililinis siya, tinatanggal yung tinik niya. Sa una, hindi niya maintindihan, pero pag nagawa na siya, nahubog na siya, naging magandang kawayan na siya, magandang higaan at magandang salasit, doon niya maintindihan, kaya pala siya nilinis para maging kapaki-pakinabang. Amen? Ganun tayo mga minamahal. Tandaan po natin, hindi tayo niligtas ng Diyos para magkaroon lang ng buhay na walang hanggan at kaligtasan sa piling ng Diyos. Hindi po. Gusto niya, habang nandito po tayo, gamitin tayo ng mahal na Panginoon para sa mabubuting gawa. Gusto niya, maminamahal, na maging makabuluhan ang ating pamumuhay habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi rito sa Mateo, maminamahal, Kapitulo 21, talatang 18 hanggang 20. Habang naglalakad ang mahal na Panginoon, nakita niya ang isang puno ng igos walang bunga. Sinumpa niya. Ayaw niya na ang punong ng igos walang bunga. Ang puno ng igos katulad nating mga Kristiyano. Nung nakita niya, maminamahal ang fig tree na walang bunga, sabi niya, mula ngayon kahit kailan di ka na magbubunga. Nagalit ang malapan, sinumpa niya. Kaya nga, yung puno ng igos na yun, kailanman hindi na nagbunga. Nakita ng mga alagad. Sabi na Mateo 21:43, ang sanga o ang bansa, ang bawat bansa na hindi nagbubunga, aalisin ang kaharian sa kanya at ibibigay sa iba. Aalisin sa iyo ang kaharian ng Diyos pag hindi ka mabungang Kristiyano. Pag hindi nakita sa iyo ang fruit of the Holy Spirit, hindi ka naging buhay na patotoo, hindi nakita ang righteousness, the fruit of righteousness, hindi ka naging buhay na patotoo, ang masama pa, naging katitisuran ka pa. Sabi ng Zephaniah 1:3, ang mga katitisuran ihahalo sa mga masasamang tao at lilipulin sila ng Diyos. Kasi pag hindi ka nakitaan ng magandang bunga, hindi ka nakitaan ng magandang halimbawa, magiging katitisuran ka. Katulad ng isang Kristiyano, maminamahal, kahit saan magpunta, nangungutang.
Pag nakautang doon sa isang lugar, lipat sa isang lugar, utang na naman. Nagbabago siya, hindi nagbabago ng ugali, nagbabago lang ng lugar. Nagbabago lang ng lugar. Pagkatapos sa isang lugar, lipat na naman, utang na naman. Pagkatapos ng utang na naman, utang ng utang. Yung mga inutangan, hindi na dumalo. Naging katisuran na siya. Sabi ng si Panaya 1:3, lahat ng katitusuran, isasama ng Diyos sa mga masasamang tao at lilipulin, sabi rito. Basahin natin yung mga talata para maliwala tayong hindi galing sa akin yan. Mateo 21:18 hanggang 20, talo ng 43, at mamaya si Panaya 1:3. Dito po sa Mateo Kapitulo 21, talatang 18 hanggang 20, talon ng 43. Pagka umaga nga, mang siya'y bumabalik sa bayan, nagutom siya. At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan at wala na sumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayon huwag kang magbunga kailanman, at pagdakay natuyo ang puno ng igos. 20. At nang makita ito ng mga alagad, ay nagtaka sila na nagsasabi, ano't pagdakay natuyo ang puno ng igos? Dito sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Si Panaya, Kapitulo 1, talatang 3, aking lilipulin ang tao at ang hayop, aking lilipulin ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat at ang mga katitisuran na kasama ng mga masama, at aking ihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Amen. 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 Kasi sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, binibigyan ang Kristiyano ng 1-year due date. Isang taon, maminamahal na deadline. Sinabi ng nag-aalaga ng ubas, sabi niya, Panginoon, halayaan mong lagyan ko ng pataba. Hayaan mong i-cultivate ko muna. Sa loob ng isang taon, bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon. Yan po ang ating beloved pastor. Sa tuwing nakikita, maminamahal, na meron tayong kapintasan, sa tuwing nakikita na meron tayong katitusuran, ang ating beloved pastor ang nananalangin, lumuluwa, umiiyak, siya po ang nagdadala ng mga kapintasan natin. Siya ang nakikiusap, Panginoon, wag mo munang tanggalin ang benefits. Wag mo munang tanggalin ang proteksyon, wag mo tanggalin ang kalusugan, wag mo tanggalin ang lahat ng mga pagpapala na dapat ipagkakaloob mo sa mga naglilingkod sa iyo. Siya ang nakikiusap. Kaya nga, kung meron man tayong tinatanggap na benefits ngayon, pinagpala ka, meron kang magandang hanap buhay, meron kang magarang kotse, meron kang magandang kabuhayan, ipanalangin mo, pasalamatan mo, merong nananalangin sa iyo sa likod mo. Hindi sa iyo yan. Kasi kung saganang atin, kahit sa bubungan, hindi aabot sa Diyos yung dalangin natin. Kahit sa kisame, hanggang kisame lang yung dasal natin. Kaya nga, pag nananalangin tayo, lagi natin sinasabi sa pangunang panalangin ng ating beloved pastor. Kasi ang panalangin ng ating beloved pastor, punong-puno ng panalangin. Bago siya nandun sa kanyang pagpapahinga, maminamal sa kanyang kalagayan ngayon, nung panahon ng kanyang pagpapastor, 20 hours a day, ang dami niyang inimbak na panalangin. 20 hours a day, kaya pala, halos araw at gabi, hindi tumitigil ang ating malapastor. Ni-reveal ng mala Panginoon, pagpapahingayin siya. Kasi pag hindi pinagpahinga ang ating malapastor, hindi mo mapigil sa pag-aayuno. Hindi mo mapigil, kami na ang naawa. Kami na naawa sa malapastor na kahit hindi ko kaya mag-ayuno ng 40 days, nagtangka ako mag-fasting ng 40 days sa awa ko sa malapastor. Kasi ayaw kong makita ang malapastor na nag-aayuno, sa hirap na hirap siya. Nakikita ko, nababakas ko sa mukha niya na talagang, minsan kasi tagalinis din po ako nung kanilang kwarto, nakita ko yung kanilang toilet bowl, punong-puno ng dugo. Nung nakausap ko, beloved Mama Dear, sabi ni Mama Dear, ang beloved pastor natin, dugo ang dinudumi sa kakaayuno.
Napakanipis na nung kanyang bituka dahil sa pag-aayuno. Pero hindi niya inaalintana. Fasting pa rin ang fasting. Bakit? Kasi siya'y katulad ng hardinero na lagi nakikiusap sa may-ari ng lupa na wag muna tayong putulin. Wag munang alisin ang benepisyo ng paglilingkod natin sa Diyos, ang kalusugan natin, ang kaligtasan natin, ang proteksyon natin, ang kagalingan na ipinagkaloob sa atin ng malapang na huwag tanggalin. Yan ang ibig sabihin ng putulin. Ibig sabihin, putulin ang benefits ng tinatanggap natin sa paglilingkod sa Diyos. Pero hindi pa tinatanggal dahil may nakikiusap. May nananalangin sa likod natin. Amen? Kaya tayong mga Kristiyano, bigyan po natin ng importansya. Bigyan natin ng pagpapalaga, ang paghihirap, ang sakripisyo ng ating beloved pastor. Kahit maglibot tayo sa buong mundo, maminamahal, wala kayong makitang ganyang pastor. Ang daming pastor ngayon nagpapataba lang, nagpapayaman lang. Naging bilyonaryo agad sa loob ng 5 taon sa ministeryo nila. Ang ating beloved pastor, 49 years in service, ni hindi nakabili ng sariling bahay. Inuupahan pa rin yung bahay nila. Kung meron kayong nakikitang mga kotse, hulugan yun. Hindi katulad ng mga pastor ngayon, ang yayaman, pinapala lang yung pera. Nagpakayaman, nagpasasa sa kayamanan ng sanlibutan. Ginagamit nila ang salita ng Diyos para magsiyaman. Pero sa ating beloved pastor, sabi ng 2 Corinthians 2:17, hindi kami katulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Saan kang makakakitang pastor, maminamahal, libo-libo ang milyon na nga ang member, buong Pilipinas, bagi sa iba yung dagat, walang sariling bahay. Hanggang ngayon nangungupahan. Saan ka makakita ng hindi nagpasasa sa kayamanan? Ang daming pastor ngayon, 5 taon pa lang, bilyonaryo na. Ginamit yung salita ng Diyos para yumaman. Pero ang tunay na alagad ng Diyos, ang tunay na mangaral, sabi ng Biblia sa Acts chapter 3, verse 6 and verse 8, pilak at ginto ay wala sila, ngunit nasa kanila ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, na siya ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan, ng kaalaman at karunungan ng sanlibutan. Kaya mga minamahal, alang-alang man lang sa ating beloved pastor, sabi, binibigyan ka ng isang taong palugit, 1 year deadline, 1 taong due date. Pagsikapan mo. Sabi nga dito sa Isaias, Kapitulo 5, talatang 4, nagtataka yung nag-alaga ng ubas. Panginoon, bakit nagtanim ako ng ubas? Bakit ang naging bunga, ubas gubat? Nananangin ako ng gusto, kinultivate ko, grabing pag-iyak ko, pagluwa. Bakit? Ang naging bunga, ang naging resulta. Bakit? Kabaligtaran. Hindi fruit of the Holy Spirit. Hindi love, hindi joy, peace, long-suffering, meekness, temperance, kindness, gentleness, and faithfulness, hindi naging bunga. Ang naging resulta pa, sabi rito, maminamahal, mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 12, verse 20, ang naging bunga ay kapaitan, inggitan, samaan ng loob. Lahat ng mga bagay na hindi dapat maging bunga ng mga tunay na anak ng Diyos, yun ang naging resulta. Kaya sabi ng Isaiah 5:4, bakit nagtanim naman ako ng ubas, bakit ang naging bunga ay ubas na ligaw? Ubas na gubat, sabi rito ba sa Isaiah 5:4 at 2 Corinthians 12, verse 20. Dito po sa Isaiah, Kapitulo 5, talatang 4. Ano pat ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ano't ang aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas ay nagbubunga ng ubas gubat. Dito po sa 2 Corinto, Kapitulo 12, talatang 20, natatakot nga ako na baka sa anumang paraan, kung ako'y dumating at ako'y masusumpungan, kung hindi gaya ng ibig ko, at ako'y inyong nasumpungang hindi gaya ng ibig ninyo,
baka sa anumang paraan ay magkaroon ng pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkagalit, mga pagkapikampi, mga pagsirang puri, mga paghatid dumapit, mga kapalaluan, mga pagkagulo. Amen. 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 Kaya nagtakay nag-aalaga ng ubas. Bakit nagtanim ako ng ubas? Bakit ang tumubo ay ubas gubat? Yung ubas na ligaw, hindi matamis, mapait, mapakla. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, maminamahal, ako'y natatakot, mga kapatid, na baka sa anumang paraan, kung ako'y darating sa inyo, masumpungan ko kayo na gaya ng hindi ibig ko, at ako'y masumpungan na hindi gaya ng ibig nyo. Baka sa anumang paraan ay magkaroon ng mga pagtatalo, paninibugo, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga paninirang puri, mga paghatid dumapit. Ibig sabihin ng paghatid dumapit, yung chismoso, mga chismosa, mga kapalaluan at mga pagkakagulo na hindi fruit of the Holy Spirit. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, bilang ikaw ay mananampalataya, one year deadline, binibigyan tayo ng due date, may 1 taon pa. Maaring bumalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, binibigyan lang tayo ng pagkakataon na magsisi para maging karapat-dapat tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi rito sa Ephesians chapter 4, verse 31 and 32, mga minamahal, makita sa atin ang tunay na bunga ng Espiritu Santo. Sabi rito sa Ephesians 4, 31 and 32, kindly basahin natin. Dito po sa Episo Kapitulo 4, talatang 31 hanggang 32, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ang papatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Habang naghihintay tayo ng due date, 1 year, deadline, sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ng kapaitan, lahat ng kagalitan, lahat ng kadaldalan, pagkakaalit, panlilibak, ay maalis nawa sa atin, pati ang mga masasamang akala. Pag puro ka akala, maminamahal, wala kang mararanasang himala. Pag puro ka akala, pag puro ka hinala, wala kang maasahang himala galing sa Diyos. Sabi, maalis nawa sa atin yan, pati sabi, at tayo'y magmagandang loob sa isa't isa, maging mahabagin, mangagpatawaran sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Kaya sa Biblia, maminamahal, basahin nyo talagang iba-iba talaga ang kategorya ng mga anak ng Diyos. Pero tayong mga Kristiyano, tignan natin kung saan natin pwedeng ilagay ang sarili natin. Kita nyo, sa banal na kasulatan, iba-iba ang kategorya ng mga Kristiyano. Meron talagang kategory. Meron talagang iba't ibang uri. Yung Mateo 25, the wise and the foolish virgin. Yung wise, sabi ng Biblia, habang naghihintay sa kalang Panginoon, nagbaon ng langis. Nagbaon sila ng langis. At nang dumating ang Panginoon, nung pinagningas nila ang kanilang ilawan, ay nag-ilaw. Samantalang, yung 5 mangmang, nung dumating ang kanilang Panginoon, hindi nila napag-ilaw ang kanilang mga ilawan sapagkat naghintay sila sa pagbabalik ng Panginoon pero walang langis. Ibig sabihin niyan, maminamahal, wala kang fruit of the Holy Spirit. Wala kang bunga ng Espiritu Santo. Wala kang anointing galing sa mahal na Panginoon. Yung langis, maminamahal, ito po ay banal na Espiritu ng Diyos. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal, anytime, pwede mong paningasin ang iyong ilaw. Ibig sabihin ng ilaw, ang iyong fruit of the Holy Spirit. Yung mabubuting gawa, love, joy. Bakit siyam?
Bakit siyam ang fruit of the Holy Spirit? Una-una, 3. Mga minamahal, para sa Diyos, 3 para sa kapwa, at 3 para sa iyo. Kaya 3 yun, siyam yun. 3 na dapat iukol mo sa Diyos, 3 na dapat iukol mo sa kapwa, at 3 dapat iukol mo sa iyo, sa sarili mo. Kaya dapat kompleto yung 9 fruit of the Holy Spirit. Kapag puspos ka ng Espiritu Santo, meron kang langis. Anytime, pwede mong pag-ilawin ang iyong ilaw. Makikita ang iyong mabubuting gawa. Gaya na sinabi ng Biblia sa Mateo 5:16, "Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Anytime, maluwalatin natin ang ating Panginoon. Itignan niyo yung 5 mangmang. Nung may sumigaw, narito na ang kasintahang lalaki. Nagbangon sila, sinindihan nila yung kanilang mga ilawan. Hindi nag-ilaw. Bakit? Wala silang langis. Ibig sabihin, wala ang fruit of the Holy Spirit. Wala ang bunga ng Espiritu Santo. Wala ang Espiritu Santo sa kanila. Kaya magpakita ka man ng mabubuting gawa, wala kang maipapakita. Kasi wala ang bunga ng Espiritu Santo. Pangalawa, maminamahal yung the wise builders and the foolish builders, nasa Mateo 7:24 hanggang 27. Sabi, ang matalino ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Ang mga matatalinong Kristiyano, sila maminamahal si Rocky. Yung mga mangmang, sila si Sandy. Sabi, habang nakikinig ng salita ng Diyos, sabi, ay tinutupad nila ang salita ng Diyos. Sila'y katulad ng mananampalataya na nagtayo ng bahay sa isang malaking bato. Dumating ang malakas na agos, dumating ang malakas na bagyo, dumating ang unos, dumating ang malaking baha na nanatiling nakatayo sapagkat itinayo niya sa isang batuan, isang matibay at malaking bato, hindi nagalaw ang kanyang pananampalataya. Amen. Pero ang mangmang, si Sandy, nagtayo ng bahay sa buwanginan. Ang ganda ng pagkakatayo. Ngunit, nung dumating ang malakas na unos, dumating ang baha, dumating maminamahal ang bagyo, sabi, kalagim-lagim ang kanyang kinasapitan sapagkat walang matibay na pundasyon. Ganon ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at hindi ginagawa gaya ng taong nagtatayo ng bahay sa buwanginan. 2 uri ng Kristiyano. Wise and foolish Christian. Amen? At ang sabi pa rito yung the sheep and the goats. Sinabi ng Panginoon, pagdating niya, pagbubukudin niya ang tupa at ang kambing. Ang mga masunuring Kristiyano, ilalagay niya sa kanyang kanan. At ang mga masuwayin ay ilalagay niya sa kaliwa. At sasabihin niya sa mga nasa kanan, pumasok kayo ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Pumasok kayo na may kagalakan sa kaharian ng inyong Panginoon. Nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Nung ako'y nauwaw, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y nasa paggamutan, ako'y inyong dinalaw. Nung ako'y nasa bilangguan, ako ay inyong pinuntahan. Nung ako'y walang damit, ako'y inyong binihisan. Sasabihin ng mga matutuwid, ng mga tupa na sa kanan, sabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom? Kailan ka nakita namin hubad? Kailan ka namin nakitang nasa bilangguan? Kailan ka namin nakita na nasa paggamutan? Sabi ng mahal na Panginoon, pag ginagawa nyo sa mga malilit na ito na nangangailangan, sa akin nyo ginagawa. Yun nasa kaliwa, maminamahal. Sinabi ni ng mahal na Panginoon, diyan kayo sa labas. Kayong mga sinumpa. Diyan kayo sa kadiliman, diyan sa impyerno. Maminamahal, sabi na diyan ang pagtangis na niyo yung mga ngipin. Sapagat nang ako'y nagutom, hindi niyo pinakain. Nung ako'y nasa pagamutan, hindi niyo ako dinalaw. Nung ako'y nasa bilangguan, hindi niyo ako pinuntahan. Nung ako'y walang damit, hindi niyo ako binihisan. Sabi ng mga nasa kaliwa, ng mga kambing, sabi, kailan ka namin nakitang nagutom at hindi namin pinakain? Kailan ka namin nauwaw na hindi ka namin pinainom? Kailan ka namin nakitang nasa bilangguan at hindi ka namin pinuntahan? Kapag hindi niyo ginagawa sa mga maliit na ito, hindi niyo ginawa sa akin. Yun yung mga Kristiyanong mas gusto pang maglibang doon sa cellphone kaysa pumunta sa mga hayo
pumunta sa mga bilangguan, pumunta sa mga hospital. 1 taon na lang ang ibinibigay na palugit, inubos pa sa paglalaro ng ML. Inubos pa sa walang kwentang bagay, nagpupuyat sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa mahal na Panginoon. 1 taon lang uubusin mo pa. 1 taon na lang ang binibigay, maminamal na deadline. Binibigyan ka ng pagkakataon. Bakit hindi pa pinuputol ang benepisyo mo sa paglilingkod sa Diyos? Meron kang magandang hanap buhay, meron kang proteksyon, meron kang magandang kalusugan, wala kang sakit. Kumakain ka sa tamang oras. Yan ay dahil sa mga may nananalangin sa likod mo. Merong mga hardinero, merong mga nakikiusap sa Diyos na wag mo nang alisin ang benepisyo natin at wag pa tayong alisin sa kaharian ng Diyos. Kaya bigyan natin ng importansya, maminamahal, ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Sinabi ko nga sa inyo, ang ibig sabihin ng pag hindi pa nagbunga ay putulin. Pero pag hindi talaga binigyan mo ng 1 taon, hindi pa rin nagbunga, bunutin mo na. Ibig sabihin, mawala ka sa paglilingkod sa Diyos, mabackslide ka. O kaya, mawala ka na sa lupa. Kukunin ka na ng, ewan ko sino kukuha sa'yo, mamamatay ka rito, hindi mo alam kung saan ka tutungo. Ang gusto ng mahal na Panginoon, maging makabuluhan ang ating pagiging Kristiyano habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Huwag tayong tumulad kay Marta. Si Marta, maminamahal, nung dumating ang ating mahal na Panginoon, for the first time, dumalaw sa bahay niya ang mahal na Panginoon. Ang ginawa pa ni Marta doon, andun sa kusina, nagluluto. Samantalang si Maria, sabi rito, nandoon nakikinig sa paanan ng mahal na Panginoon. Wala siyang sinayang na bawat kataga na lumalabas sa bibig ng mahal na Panginoon. Talagang inabangan niya para sa kanya. Napakalaga ng mga salita na namumutawi sa bibig ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yun nga, yun ang for the first time, first and last na dumalaw ang mahal na Panginoon sa bahay niya. Hindi na naulit yun kahit kailan. Hindi pa pinalagaan ni Marta. Kaya, nung nakita niya si Mary na nakikinig lang doon sa paanan ng mahal na Panginoon, sabi ni Marta, Panginoon, baliwala ba sa iyo? Napabayaan ako ng kapatid ko. Ang dami kong ginagawa dito, naghuhugas ng pinggan, nagluluto. Naghihiwa ng mga sibuyas kamatis. Habang nagpupuri, habang nakikinig ng salita ng Diyos na sa kusina. Itong kapatid ko, nandun lang sa'yo, nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi mo ba yan sasabihan? Walang ginagawa. Sabi ng nirebuke pa siya ng mahal na Panginoon, Marta, Marta, naliligali ka sa mga bagay na alisin sa iyo. Si Maria ay nagbibigay pansin sa mga bagay na hindi mawawala sa kanya. Amen. Ganun talaga ang mga Kristiyano, may dalawang uri talaga, merong on fire, merong busybodies, merong hindi nagpapalaga. Kaya nakakapagtaka, bakit may mga may iwan sa rapture? Sabi, isa kukunin, isa iiwan. Dalawang gumigiling sa bukid, ang isa'y kukunin, isa'y iiwan. Bakit may maiwan? Kasi nga, iba-iba ang kategori ng mga anak ng Diyos. Iba-ibang klase. Merong malamig pa sa ilong ng pusa, pero merong mainit. Merong on fire, meron namang busybodies. Merong nagpapalaga sa spiritual, meron namang nagbabaliwala. Amen? At dito sa huling talata, sabi po rito, maminamahal, Mateo 24, talatang 40 hanggang 41, meron talagang maiiwan. Pero bibigyan tayo ng one year, maminamahal, na deadline upang mag-makeup. Hindi mag-makeup, sabi mo, mag-makeup, maglagay ng kolarete sa mukha, upang ibangon ang pananampalataya. Amen. Upang sumigla, upang pasiglain ang ating pananampalataya, upang i-recover, maminamahal, ang mga bagay na nawala sa atin. Ang spiritual na bagay. Binibigyan tayo ng 1 year, maminamahal, na due date, o mga minamahal, yung tinatawag na deadline.
Dito sa uling talata, basahin natin, Mateo 24, talatang 40 at 41, uling talata. Dito po sa Mateo, Kapitulo 24, talatang 40 hanggang 41. Kung magkagaisa sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling, sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Amen. 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 Pero ang panalangin, maminamal ng Ardenero, ang panalangin ng ating beloved pastor, ang panalangin ng inyong mamanggagawa, walang maiwan sa atin kahit isa. Amen. Nakausap na mahal Panginoon, nakausap na mahal pastor ang ating mahal Panginoon, maminamahal sa isang panaginip, nagpupuri siya, bigla siyang nakatulog habang nagpupuri madaling araw. Sabi sa kanya, sinabi niya sa mahal Panginoon, ano bang pagkakaiba namin sa ibang born-again Christian tsaka itong Jesus Miracle Crusade? Ang sagot sa kanya ng mahal Panginoon, sa ibang born-again fellowship, ang maliligtas doon ay mga 2 hanggang 3 tao lang. Pero sa inyo, sa Jesus Miracle Crusade, ang may iwan lang, 1 hanggang 3 lang ang maiwan. Lahat kayo makakasama. Amen. Kaya gano'n na lamang ang pagpupursige ng ating beloved pastor. Gusto niya yung 2 o 3 na yan, hindi pa rin maiwan, makasama pa rin sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po tumayo, maminamahal, awitin po natin ang awiting mahal kita, Panginoon. Pakikita na yung lyrics. God, pakilabay. Umawit po tayo, maminamahal, habang tayo po'y nagsisisi na nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Muli sa'yo'y Sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuloy lalayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pa ika'y aking saktan? Magpuri po tayo mga minamahal. Hallelujah. Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo'y mawala. Oh, mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahan at turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pag-arap sa'yo. Kahirap nang wala ka, kahit sabihin na wag mo pabayaan. Umawit po tayo mga minamahal. Hallelujah. Gawin po nating dasal, gawin natin panalangin ang awiting ito. Hallelujah. Tunay sa aking buhay. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan bang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo'y mawala. Oh, mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahan at turuan mo,
kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Second stanza. Hirap na wala ka, kahit saglit man lang akong nababayaan. Hallelujah! Sa'yo lang nalaman, pag-ibig ka lang natunan sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit ang pangigay aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo'y mawalan. Mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Kung may pagkukulang sa'yo'y paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Amen. Mga minamahal, manalangin po tayo. Binibigyan po tayo, mga minamahal, ng 1 year deadline. Hindi natin alam kung ang taong ito, mga minamahal, ay narito po tayo sa mundong ito. Maraming mga nanaginip, mga minamahal, bumalik ang ating mahal na Panginoon itong taong ito, mga minamahal. Sikapin natin, walang maiwan na mga mananampalataya na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang desire ng ating mahal na pastor, mga minamahal, na tayo makasama sa langit. Tayo po ang bunga ng ating beloved pastor. Tayo po'y bunga ng kanyang pagpapagal, bunga ng kanyang panalangin, bunga ng kanyang sakripisyo sa paglilingkod. Mga minamahal, kaya huwag po nating sayangin. Huwag natin baliwalain ang sakripisyo ng ating beloved pastor. Mga minamahal, tayo'y ipipresenta niya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon pagdating natin sa langit. Isang kagalakan para sa ating beloved pastor, mga minamahal. Tayo'y mainit na naglilingkod. Hallelujah, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y sama-samang manalangin. Mga minamahal, ano man ang ating mga pangangailangan, ano man ang ating taglay na karamdaman, mga problema, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating natitira pang mga kahinaan, mga kapintasan. Humingi tayo ng tulong sa Diyos, mga minamahal.
Mahina tayo, pero sinabi ni Apostol Pablo, I can do all things to Christ which is strengthening me. Nagagawa ko ang lahat dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Humingi tayo ng kalakasan sa panahon na tayo nanghihina. Humingi tayo, mga minamahal, ng tagumpay sa ating malapang noon sa panahon na tayo po'y tinatalo na ng kalaban, tinatalo ng kasalanan, tinatalo ng ating mga kahinaan. Sama-sama tayong magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangunang panalangin ng aming beloved pastor, mahal na Panginoon, dinadalangin po namin, O Diyos, sa hapong ito lahat ng mga anak mo, ang lahat ng mga narito ngayon, malapang kasama po namin naglilingkod sa iyo. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, na pagpalain mo lahat ng mga mananampalataya na narito ngayon, maging aming mga webcast viewers na nanonood. Mahal na Panginoon, patuloy mo po silang pangawakan, patatagin ng kanilang pananampalataya. Alisin mo ng aming natitirang kahinaan, ng aming mga kapintasan, mahal na Panginoon. Baguhin mo kaming lubusan, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na maging karapat-dapat sa iyong dalalapit na pagbabalik. Baguhin mo kaming lubusan, mahal na Panginoon. Hallelujah, pagalingin ang aming mga taglay na karamdaman. Gawin mong makabuluhan ng pananatili namin sa mundong ito habang kami naghihintay sa pagbabalik mo, mahal na Panginoon. Gamitin mo kami sa pagliligtas ng mga kaluluwa, nasa mga bilangguan, nasa mga pagamutan, mahal na Panginoon, mga nakakatabi namin, mga nakakausap namin, mga kapitbahay namin, mahal na Panginoon. Gamitin mo kami makarinig sila ng salita sa pamagitan namin, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa dakilat makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. In Jesus' name, lahat magsabing Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. Abang ang kabilang kamay, patong natin sa bahagi nating katuwang may karamdaman. Mga minamahal, lahat ang ating mga sakit, mga natitira nating mga kahinaan, panghihina, panlupaypay, gawa ng kalaban, pagiging makamundo, mga minamahal, demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, hallelujah, vices, lahat ng gawa ng kalaban, sinasaway namin lahat ng aming mga natitira mga kapintasan, mga kahinaan, demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng uri ng sakit karamdaman, pinalalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, din man mga kahinaan, hallelujah, pita ng laman, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, vices, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, panghihina, panlupaypay, lumayas kayo sa amin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Deliverance in the name of Jesus. Vices began, problem dissolved in Jesus' name. Poverty cast out from the children of God in Jesus' name. Bless them, O Lord God. Bless them material, physical, spiritual in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mami na mahal. Sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo po'y tumatalon. Sinabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpalang naghihintay sa atin sa langit. Mga minamahal, napakalaking gantimpala. Isa po ito sa pinaka-kinalulugdan ng Diyos. Ina-appreciate natin, mga minamahal, ang pagpapala na ibinibigay sa atin ng mahal na Panginoon, lalo na ang kanyang banal na kaharian. Sabi rito sa Lucas 6:23, magsilundag kayo, napakalaki ng gantimpala nyo sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tayo po'y tumatalon 3 beses at malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mami na mahal. We love you so much, but dear Jesus loves you more. At bago ko po ibigay sa ating mga announcement, mami na mahal, tayo po'y kukuha nating special love offering. Tandaan po natin, mami na mahal, tayo po ang nagtataguyod ng ating banal na gawain dito. At kinakailangan pagtulong-tulungan po natin ang mga gastusin natin. Kami po mamanggagawa, ang trabaho po namin ay panalangin araw at gabi para kayo po'y pagpalain, ingatan ng mahal na Panginoon. Kaya kukuha po tayo ng special love offering para po sa ating pong monthly. Mami naman na ginagastos po natin, kuryente, tubig, at ang ating inulugang pastoral house. Ito po'y medyo matagal pa nating ulugan, kaya sama-sama natin, mami naman, itaguyod ang pangailangan ng ating banal na iglesia. Manalangin po tayo, mami na mahal. Narito ang ating beloved Brother June sa ating special love offering. Panalangin po ang ating special love offering. Binibigay ko po pagkakato sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Hallelujah, praise the Lord. 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 Halleluj
Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher. Hallelujah. Tigit sa salita ng Diyos na ating napakinggan. Taas po natin ang ating mga special love offering. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po, Diyos, ang iyong mga anak hindi naghihinawa, malapay na magkaloob, malapay ng special love offering, sapagkat ito'y pandagdag, malapay na sa mga bayarin, sa gastusin sa imbay sambahan. Maraming salamat po, Diyos. Ibalik mo ng doble-doble pagpapala. At ito'y pinapasalamatan namin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Kaloob. Amen. Praise God. Patuloy na po tayo minamahal sa ating announcement, sa ating minamahal na mga bisita, minamahal natin mga baguhan. Patuloy po minamahal ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Kapag araw po ng Miyerkules, yan po yung ating midweek service. Magsisimula po tayo na alas 3 ng hapon, hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, overnight prayer po ito minamahal, alas 9 ng gabi, hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula po tayo ng alas 9 ng umaga. Ang tatapos po ganito pong oras, tuwing araw po ng Linggo. Yan po minamahal ating regular minamahal na services dito sa ating pastoral house. At huwag natin kaliligtan minamahal ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi po ito, Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. Minamahal, papanood po natin sa ating Facebook Live ang Jesus Miracle Hour. At yung ating television program naman po sa PTV Channel 4, tuwing araw lamang po yan ng Sabado, sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung radyo program po natin sa dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, talhapitan ng ating mga radyo. Sa AM band po yan, minamahal, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal ating mga schedule, minamahal ating mga services, ating radyo program, ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour, minamahal, tagkiligi po natin ito. Amen. Praise God. At minamahal yung ating nalalapit na 49th year anniversary ng gawain ng Jesus Miracle Crusade sa main church po. Ito pong darating na February 18. Sa Lunita po gaganapin yan, minamahal. February 18, sa Lunita po gaganapin. Kaya maghanda po tayo, minamahal, mag-ipon tayo ng ating mga pamasahe, minamahal, pang-arkilan natin mga bus upang hindi na po tayo maging pabigat pa, minamahal, sa Central Church. Dahil napakarami pong gastusin po doon. Minamahal, kapag inilalabas po yung gawain, minamahal, milyones yung ginagastos po ng Central Church. Kaya makipagkaisa po tayo, minamahal, praise God, pamagitan po ng ating pagpupuno, minamahal, sa ating mga pamasahe. Ang magiging pamasahe po, minamahal, 500 bawat isa. Balikan na po yun, minamahal. Dahil kung tayo po magkukommute, aabot po ng 800, minamahal, yung ating pamasahe. Kaya minamahal, 500. Pagsika po tayo, minamahal. February 18, mayroon po tayo isang buwan, minamahal. February 18, yung ating church anniversary sa dako po ng main church.
Minamahal, praise God. Kaya minamahal, praise God, magsikap tayo, mag-ipon tayo ng ating mga pamasahe. 500 po, minamahal ang pamasahe ng bawat isa. Minamahal, praise God. Yun po, minamahal. Balikan na po yun, minamahal. Praise God. Kaya minamahal, and praise God, kung makakaya natin, minamahal, magsikap po tayo. Amen, praise God. At higit, minamahal, mag-alay tayo ng ayuno. Minamahal, bilang pagkikipagkaisa, minamahal upang marami pong kaluluwa ang ililigtas na ating pinuhalapay sa lugar na yan. Minamahal sa dako po ng Lunita. Minamahal. Amen, praise God. At minamahal, praise God, mayroon po tayong lihans, mga ibig magpalihans. Mayroon po tayong counseling, may mga katanungan po patungkol sa paglilingkod sa ating pinulapay ni Jesus. Mangyari lumapit lamang po sa ating beloved preacher Syria. Andiyan po ating beloved ordained preacher. Kaya siya po ay nakahandang maglingkod po sa inyo. Mayroon din pong bautismo sa hindi pa na bautismo. May bautismo po. Libre po ang bautismo. Minamahal at yung damit na suot-suot po ninyo. Hindi po mababasa yan. Dahil meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Amen. Praise God. At pagkatapos po natin closing prayer, minamahal, practice po ating beloved adult choir. May practice po kayo. Pagkatapos po na ating closing prayer, minamahal. Praise God. At minamahal, inuulit, minamahal yung ating sasagawang church anniversary ng main church, minamahal. Ito po darating na February 18. Wala po tayong pananambahan po dito sa araw na yan, minamahal. Tayong lahat, pupunta po doon sa Lunita. Kaya magsikap po tayo, minamahal tayo makasama, minamahal. Praise God. 500 po, ang pamasahe, minamahal ang bawat isa. Amen. Praise God. At minamahal, kung wala na po additional announcement, kindly po sa ating beloved choir, minamahal, ating mga upuan, tulong-tulong po tayo mag-ayos niyan, minamahal, pagkatapos po natin closing prayer. Practice po ating beloved adults choir, pagkatapos po ng closing prayer. Amen. Praise God. Narito po ating beloved worker, Brother Paulo. Tumayo na po tayo, minamahal, magpasalamat na po tayo sa ating pinulapay ni Jesus, sa ating natapos na matagumpay na pananambal sa araw na ito, maging sa ating pasamantalang paghiwa-hiwalay, panalangin na rin po ito. Amen. Amen. Praise God. At tayo po manalangin na po. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved brother Lando Montilla. Dakilang Diyos sa mangbanal sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo, kami taus-puso nagpupuri. Nagpapasalamat kami malapino sa natapos naming pananambahan na yung pinagpala ang bawat bahagi ng iba na gawain. Malapin salamat sa papuring awiting handog namin sa iyo simula sa papuring awiting ng Children's Choir, ganoon din po Diyos sa Beloved Pines Choir, at Beloved Adults Choir, Beloved Youth Choir. Malapin salamat sa papuring awiting yan handog namin sa iyo. Nakarating sa trono ng biyaya sa langitan na ipinadama mo sa amin ng matamis at banal na presensya na siyang aming kalakasan na kagalangan sa paglilingkod namin sa iyo. Salamat mahal na Panginoon sa ebanghelyo ng kaligtasan naming napakinggan, ang iyong mga banal mong salita, ang iyong word of God naming napakinggan na pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa. Salamat po Diyos at pinapasalamatan ka namin mahal na Panginoon ng walang hanggang salamat sa mga patotoo na ginawa mo sa aming buhay o Diyos at kung paano mo po iningatan ang aming mga beloved kapatiran patungo sa lugar na ito ng ligtas. Ganon din po sa kanilang paglalakbay, sa kanilang pag-uwi. Ingatan mo sila, alisin mong lahat ng adlang, mga disgrasya sa kanilang dadaanan. I-guide mo sila, O Diyos, na yung kapangyarihan itong aming samot dalangin sa mga kapangyari pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po, Brother Paulo. Pagkamayan po tayo, minamahal, ingat po sa pagtawid. Tandaan po nyo kay aming iniibig. Ngunit mas iniibig po tayo na ating pinuhalapay ni Jesus. Amen. God bless po. Amen. Praise God.